bagong maipapakita sa atin ng task force. Oh, definitely for RC dito, they could focus parang yung going back to the basics. Kung saan magaling yung player na yon sa hero na yon, why not focus on that? Pero una na ibabaan is gonna be Mathilda. She's back. She's... Hindi, joke lang. Mathilda and Iwilugi. Nag-break character bigla, pero yeah. Yeah, it's also RSG, no, na hindi talaga sila madalas kumuha ng Mathilda. I don't think we've seen light on Mathilda this season. Both Mathilda, Hylos, parang yun yung mga hero na talaga nilalayuan ng RSG for the drafting phase. But now, we've seen Aurora respecting the Fanny of Irad. Open pang Phobius. Pwedeng RSG magbanon. Okay, there you go. Maybe Khalid, Tig, Cho, Edith. So, ayan, Edith, kay Edith ni Nibor, kaya ni Light. Pero mas mataas yung chance na ginagamit siya for Nibor pag may other options pa sila. Ang iniisip ko dito for RSG, magpa-prioritize kasi kaya sila ng hero for Irad, like Hayabusa, yung mga biglaan. Kasi di ba kanina ang taas ng First pick percentage. Yeah. I think RSG, yung mga prior heroes nila dito, yung nabanggit ni Chantel na Hayabusa, Julian, Nolan. Tapos pagdating sa second phase, pwede nilang kunin yung Moskov agad for Gusay. But Aurora can also do the same thing. No? Pag ginawa ng RSG yung Assassin, first pick, pwede nilang kunin yung Edith Moskov. Oh, Harit. Very, Cho Khalid open for RSG. Ang ganda, no? Ang ganda ng ginawa. Kasi open Haya. So I think for RSG... Parang sila, trade. Pili na lang. Oo. Trade tayo sa Assassin, pero hindi nyo makukuha yung better half dun sa second phase. So, Hayabusa na ba to? Julian? Yeah. Or Haya Julian, tapos kukunin ng Aurora, Edith or Moskov. Khalid? Khalid first pick, masasagot sila Medyo ng mahirap, Edith. no? Yeah. Ilang beses na natin nakita actually yung Khalid first pick. I don't think it has won a game yet. Ay, actually may isang game. Nanalo yung Khalid na nasa first phase. So they go for the Ling. Okay. Edith Moskov, Nolan, Edith. I think Aurora din yung pinakamataas na yung combo, yung pairings na gano'n, yung Edith Nolan. By the way, yung Ling maganda siya lately kasi di ba parang mataas na yung chance na nag-group up agad yung mga players. So nakita natin kanina yung first match na parang sa may gilid lang muna tapos bigla mang surprise sa likod. Gilid like yung mag-split push muna. Clear muna namin yun. Tapos sinuportahan lang. Oh, surprise kasi yan na Moskov. Moskov, Edith. Moskov, Val. Moskov, Edith. Moskov, Nolan. Pwede rin naman. Dami nilang options. Kaso bibigay mo yung Edith sa RSG. Might as well just take it. Oh, Edith for na Aurora. lang. Walang downside. Or Cho, kung gusto na mag-Cho. Pwede rin. XP Cho to. Pare, okay, Valentina. Nga. Ito na naman. Siguro sa dalawang player na sobrang galing gumamit ng Valentina sa CUE, yung isa. Tsaka maganda ring heads up pick yung Valentina just in case mag-Angeling yung RSG. Oo nga pala. May kopya ka nung hard guard. Di mo na bibitawan yan buong buhay mo. Maganda ba Edith Cho if ever or Tuso? Okay. Edith, yeah. Edith Cho, Edith Paramis. Pwede kunin ng RSG. Lalo yung Paramis na lagi nilang kinukuha pero na-recognize na ng mga teams na laging binibigay ni Coach Pandeon for Aqua. So, pwede kasing iba ng Aurora yung Paramis Sa second phase. susunod, no? Yung ibang teams ka, di ba? First ban. Pagkalaban nila ng RSG. Kasi grabe din yung splash ng Ghost Bursters. Yeah. So grabe na talaga pag nag-iisipan ng dalawang coaches kung ano magiging draft nila. So it's gonna be Cho and Gatot. Okay. Kailangan lang talaga one step ahead yung Cho para maging madali for the Avatar of the Guardian. Kasi nakita natin yung disadvantage kapag yung Gatot mo din yung pang front na parang ang hirap. Lilikot muna ako mag-Avatar of the Guardian lang ako. Parang ganun kasi. I'm not sure if that's gonna work against sa Moskov though. Kasi meron silang dito eh. May macro advantage. Although may Ling naman. Pero in terms of just the overall composition of RSG, parang ang reliable CC lang talaga nila so far is yung kick. Yeah. Pero ma-purify kasi ni Moskov. And also binigyan mo ng Avatar of the Guardian yung Valentina. So kahit yung Ling abot ni Yue dito. Ay, oo nga pala. For Aurora. Edith, Tig, or kaya even Harlot, pwede pa nga din eh. Yeah. Maganda Tig, pa. no? Oo. Tig yan. Kasi kapag hindi nagtig, Ayan na diba? Kasi kapag hindi nagtig, binaban kay Rene J. Tsaka yung ginagawa kasi nila, parang yung de-delay mo na agad, yung jungler. Diba? Sacred Hammer ka lang na Sacred Hammer. Delayed na to. Ganun. Ganun yung call? Based Ganun on yung call. experience, nakaka-bad trip yun yung pag dinedelay ka ng Tigreal. Parang wala kang magawa kasi napopoke ka, tutulak yung buff mo. Tapos pagdating sa turtle, uultihan ka, sobrang nakaka-bad trip. Ay, wow! Wow, may pa-watch party sa Discord.
Watch Shout party out ba yun daw. or klase? Oo nga, Sana no? watch party. Oo nga, baka online Sana. class, no? Ano po yan? Watch, Watch party? party po, watch party. Ayun na, tinanggal na yung Faramis. Okay, tinanggal na nga nila yung Faramis. Nolan, Julian, Bane. Uy, ganda ng Bane, ah. Pero I think safe in Nolan, Julian ban for RSG. Kulang burst yung ano, kulang burst yung RSG. Hindi na ako magugulat kung maglililia sila bigla. Also, could be Vexana. Aurora pwede. Aurora, yes. Vex. Ano Marami pang choice dito yung Uy. RSG. Uy, wow, congratulations! Magna cum laude po, si Ayun. Tapi... Si Naway Tapiru. lahat. Tapiru Ridia N. Riolin, Ridlin. Basta Basta yun po, siya. sorry. Light within sees the win. Ang ganda naman nun. Grabe. Binanangan nila yung Arlot. Sobrang magkakaiba tayo na ano, no? Pinapansin. Pero ikaw yung sa ano, yung sa banner. Ako sa Arlot. Ikaw anong ginagrabe mo? Yung Arlot din yung... Kayo, ikaw ang wala sa May ano. sabi synergy niya tayo. Nolan tsaka ano, Nolan Hindi, tsaka afternoon. Julian. Afternoon. Okay. Yung Okay, Arlot. ano na tayo? Connect na tayo balik na ulit. tayo. Malalim Okay. yung malalim yung basa ng RSG. Kasi tama nga naman, favorite na favorite ni Edward yung mga matchup na yun. Kapag may assassin, nag-Arlot sila dito for Aurora. Gusto ko lang din i-bring up, no, yung Arlot pati Tigreal combo ng TLPH, ginagawa ni Ford tsaka ni Daddy JP. Parang mas mataas yung chance na nananalo. So maganda yung combination ng Kasi mas dalawa. nadidiin mo yung crowd control eh. Yung binanggit din natin kanina, layering of crowd control. So Vexana has been removed here by Aurora. So you're left with Aurora. Aurora. Kasi di ba parang yun yung pattern na may crowd control, meron damage, pwede pang spam. Correct. Natalo na ba ang Aurora sa Aurora? Parang di ba ata? Isipin mo, gagamitin mo yung hero na kapangalan ng team, no? Oo nga eh. Aurora versus Aurora. Ano pa ba kaya baon ni Ako dito? Parang maganda yung binabanggit ni Chantel kanina yung Lilia. Oh, maganda yung Lilia dito. Although magiging mailap lang lalo yung Valentina kasi... Oo, may black Yes. shoes, no? And there's a reason kung Wow. bakit maagang pinili ni Rene J into the draft ang kanyang Tigreal. Kasi 80% ang kanyang win rate. Tapos, average assist lang naman, Ang taas, no? 9.80. Considering na ang daming beses niya ito nagamit at dahil din kung bakit nababan. So, Julian, Binandin. Nolan. Nolan oo nga. Rahaya. Nolan Haya. Pwede ka last pick eh. Una Pwede na ka ng XP. mag-Bane eh. Oo, pwede rin Bane actually. Diba? Ngunit, sa kabilang banda, si Light naman ay merong show na alam mo, nung mga nakaraan, ang ganda ng performance ni Light Yes, in this yes. show na medyo nabigla ako nung nag-veer. Binaban din yung show against Light. Oo, ito yung mga ano kasi, grabe din siya mag-vision yung pokes. Yung, parang yun yung strength kasi ni Light bilang post 5. So ano kaya ang kanilang Khalid, ayun. Inuna nila sa XP. Ganda ng Khalid. Khalid against Show and Gatot is not really, a matchup that you would hope for. Pero ang kinagandaan dito is pwede nilang balawin yung Ling sa Yeah. jungle. Yan ang expertise talaga ni Khalid. Yun ang babaliw sa jungle. Puntahan agad, no? Yung first time na ginamit si Khalid, di ba naka-first blood agad because Yeah. of the attempt. TLPH Omega. One random hero, Sicilian kaya. Break all the rules. Kari muna, kasi Sicilian, medyo puro late game though. Kasi parang nag-double down na nga sa late game kasi Kari super late game din, not unless Bleeding as a double snake laning agad. Aurora. Aurora na nga. has time So kulang ka ngayon physical ng and jungle. Ang ganda ng Bane dito. Mahirap Oo, yung Bane mag-haya talaga. dito. Bane or Nolan, I think. Unless may ibang hero dito si Demon, kahit baka mag-Benedetta siya, Pakito. Yung mga unorthodox jungle na nilalaro dito ng Aurora. Or Alpha. Oh, pwede rin actually, that's Alpha. good. And, What? what? He is back! Okay, binalik na guys. May time kasi na Roger first pick. Ngayon, Roger, last pick, pero hindi na natin siya masyado nakikita. I mean, okay lang naman. Okay lang naman. Medyo mobile na jungler. Pero parang kaya siyang i-hold kasi nung kaya siyang i-hold nung Gatot tsaka ng Show eh. Kasi wala siyang purify. Wala siyang purify. Yun din yung difficulty, I guess, kapag nagja-jungle Roger for the longest time, wala siyang purify mechanic. So yun yung magiging difficulty dito. May hirapan. Aurora. Siguro ang strength na ng Aurora for early game is yung hero nga ni Edward. Pwede silang mag-zone agad plus the hero of Renny J. But definitely for RSG, as long as maganda yung laning dito for Kusei and even ni Bor, magiging madali din ang kanilang buhay. Pero makakayanan nga ba ng RSG na ituloy-tuloy ang kanilang pag-raid as they go up against Aurora MLBB? Tunghayan natin yan. Kaya naman, casters, take us to the Land of Dawn. Malapit na magsimula ang laban na pipinta ng litrato na nagbabadyang playoffs para sa RSG at Blacklist. Pasok na tayo sa laban ng Aurora at Blacklist men.
ay may Aurora at RSG. Ito na yon. Ito na talaga yun. Actually, bukas may laban sila. No? Medyo Oo. nakakalito na talaga pero hindi tayo nalilito. Hindi kayo nagkakamali na nakikita. Roger Jungle ito. Nagbabalik. Nagbabalik. Tsaka men, pag iniisip ko, itong match na to, nanonood din lahat ng mga teams ngayon eh. Kasi grabe yung bearings nito. Oo. Kumbaga, kapag nataling RSG, tapos na. Kapag nanalo ang Aurora, may chance pang sumecond seed sila. At grabe lang talaga. And ngayon sa early game, no, makikita natin, kalmado pa rin naman ang ating mga teams. At wala tayong masyadong nakikitang nakakabaliw na invade. Bukod na lang sa Khalid. Normal na yan eh. Makulit talaga yung Khalid eh. Yan yung kalamangan niya, di ba? Isang quick sunguard lang, balik uli sa manggugulo. Pero si Demon, kahit nagiging agresibo dito. Again, this Roger, nagkaroon ng mga konting nerf. Even yung cooldown ng kanyang ultimate, yung mga transform. Na balita ko yung level 1 daw ng transform niya, 9 seconds free. Ang kapal nun. Ang haba nung aantayin mo, di ba? Kumbaga parang pag nag-wolf form ka na, dapat sure ka. Sure kill dapat. Dapat sure kill na pagkasakmal mo, makakasampal ka pa. At this point, no, yung Roger ay hindi naman ganun kalala yung nangyayari kapag mid to late game na kung saan okay na yung cooldown ng kanyang ultimate o yung kanyang transform. Pero ganitong early game, medyo matagal-tagal kang mananatili kung anong form man ang piliin mo sa unang pagpasok mo sa laban. Oo, dyan magmamatter yan. Kung ano ang iyong ilalagay. Ngayon, naka-wolf form siya. Pero level 4 na rin parehas ang magkabilang jungler natin. Habang dito sa may bandang itaas, may konting nagaganap na mag-freeze para dito kay Doming. Iyon yung maganda no? Lalo na sa mga gold laners, guys Huwag niyong i-clear ng mabilis yung wave nyo, please lang. Oo, kasi pagka-cleaner mo na mabilis, parang ang dali mong igak, ang dali mong pasukin. Pero mukhang sa XP lane, no, nagkaroon na agad ng palitan ng mga XP. Punta na tayo sa Turtle Man. Promise, may nangyayari doon. Ayun na nga, may nangyari na nga talaga. Pero si Libor ngayon, pupuntiryahin ang mga members dito ng Team Aurora. Habang naparete rin dito si Rad, habang si Edward naman, na-quick sunguard lang. Mabilis pa sa quick. At mabilis din sa quick ang pagkakahuli doon kay Irad. Saktong pagdasal lang doon sa Quick Sand Guard at nabuhay na nga. May damage reduction din kasi sa healing na dinadagdag nitong Quick Sand Guard. So kahit mababa ang kanyang HP, ay significantly mas mahirap patayin ang isang Khalid kung hindi mo mapipigilan via stun, suppress o knock up ang isang Quick Sand Guard. And dito na nga natin nakikita kung bakit nga ba napakalakas ng Khalid ngayon, especially kung tank build pa. Ang hirap talaga, no? And actually, napadaan ako minsan sa stream nila Edward, Di ba? Nagpa-5-man nag-RG 5-man sa stream yan. Yan na talaga yung ini-spam ni Edward. At hindi nakakapagtaka kasi nga naman, nachichikan niya lahat ng mga criteria para sa isang XP laner. Ang bilis mag-clear wave, ang bilis sumama sa teamfight. Meron ding crowd control, di ba? With that, yung kanyang ultimate, di ba? Tsaka independent. Yung pa yun, isa pa yun. Yung tipo na hindi kailangan alagaan kapag nalugi, makakapag-heal pa rin. So right now, ramdam talaga natin sa meta si Khalid. At yung mga dating sabihin na nating meta XP laners natin, ay nagpapahinga ng konti lang. Slight lang naman. Minsan nakikita pa rin natin yung Tirisda, but right now, Khalid is looking to be the choice as Aurora is invading the purple already. Napakaagang pag-invade mula sa Aurora. Yeah, sobrang aga talaga pero may sipa din na gagawin habang sabay kabilang panic. At dami mga nagaganap na teamfight dito. Irad, nakakuha na rin ng kill habang si Nibor napakakuna nagamit yung kanyang Revitalize. May mga kits na nagamit doon. Yun ang maganda, nakapag-takedown sila. Tapos napunta pa kay Irad yung kill. Yun yung maganda para sa RSG. Nakapagbili ng oras dito si Nibor. Nagamit man niya ang Revitalize, nakuha naman ng kanilang jungler ang both yung purple buff at pati rin yung kill. At napaka-importante nito para sa early game ng isang lane. Ayaw mong madapa yung lane ng maaga pa lang. Huwag lang mangyari yon dahil kapag umabot ng mid-game na gutom yung lane, mahirap nang makabawi. Oo, ito yung sinasabi mo na pagod na ling. Oo, yung pagod na lane naglalakad. Di ba? Ang hirap talagang makita. Yun. Ngayon naman ay si Demon Kite nag-transform na rin into a wolf. Habang nakuha na niya yung pagong ng laban na ito. Nibor, nakamba yung kanyang charge pero hindi itutuloy ito ng RSG. Napakagandang pag-zone mula sa Aurora. At alam naman natin na hindi si Demon Kite na Roger ay hindi yung makakakombo katulad ng Lancelot na may second skill plus retry o yung Tempest of Blade sa may kasamang retry. Kumbaga,
Sakmal plus retry lamang ang combo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi magandang jungler si Roger. Nagamit nila yung Tigreal sa pag-zone out ng mga kapupunan ng RSG. Kaya naman naging maganda ang kanilang take ng second turtle na yun. Punta tayo sa may bandang mid lane kung saan Aurora naman ang naghahanap na naman ng play. Yun nga eh. Tsaka ang mahirap pa dito, no, kailangan na i-considera yan! Ay! Hindi nakagalaw itong si Light at hindi rin nakasipa dahil sa ginawang pagbalik dito ng Team Aurora. Ngayon naman si Nibor. At may pag-agaw na sila ng Purple Buff. Demon kahit hindi napipigilan sa kanyang ginagawa. May kilala rin akong jungler na ganyan eh. Sino? Si Gildark. Ay, si Gildark! Oo. Hindi ba yung isang tao lang yun? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam, guys. Hindi natin pwedeng... Actually, nasa briefer bawal natin pag-usapan. So, moving on dito sa ating laban. Mukhang magkakaroon na naman ng 1v1 with the Great One. Lalapag lamang ng Quicksand Guard. Balik HP. RSG ngayon ang dedepensa sa may bandang taas. Ready J, may hawak na flicker. Pwedeng gumawa ng play. Okay, may flicker din naman dito si Light. Any moment na pwede siyang sumipa. Si Yue naman ngayon ay hawak yung ultimate dito ni Aqua. Habang sa may bandang ibaba naman Irad versus Edward. Mabilis na clear wave ang isasagot dito ni Edward against Irad. 18 seconds para sa next na objective. Dalawang pagong na ang nakuha ng Team Aurora at pwede nilang i-back muli ito kung maaga sila makakapwesto. Oo, at maaga nga silang makakapwesto around this final turtle of the game. At ang ganda talaga ng ginagawa dito ng Aurora. No? Hinahayaan nila yung napaka-independent na XP laner. Pero ang sakit mo, boss. Kusay naman! Hindi talaga, pero naparaging Sansom na rin. Light, itutuloy niya nga ba? Hindi na nga rin lang muna, pero naku, napamali ata ng dive itong si Irad. At dahil doon, may idea ang Team Aurora na hindi na makakasama itong si Irad sa pag-take ng turtle. At ayun na nga, dalawang turtle, hindi, tatlo. Tatlo. All three turtles ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Kaya naman lalamang sila ng 3K. Doming! Tumama yung si Batito na pa-purify na rin. And nandun yung implosion! Ayun, Renegade dinala sa sariling tore. Pero Yue. nakuha nila yon ang kompleto. At importante din yung ginagawa ni Yue at hindi nakaabot dun sila sa plano niya sanang tulungan. Napaka-aggressive na pagpasok mula dito sa Aurora. At si Edward ay mukhang makakatakas pa nga kasabayan si Demon kahit doon sa may purple buff. Yung ginagawa ng Aurora ngayon ay medyo ginagangster na nila yung RSG. Talagang pinipilit nila yung mga plays at sunod-sunod nilang ginagawa ito. Kontroladong-kontrolado ng Aurora ang tempo ng larong ito. Actually, maganda nga na nasabi mo yan, no? Kasi yan yung kailangang bigyang pansin ngayon ng RSG, yung tempo dun sa early game. Nakuha nila yung tatlong pagong. Remember, may mga pagbabago din pagdating dun sa mga shields ng pagong. Kasi Ay, pati ba dito? nananatili na yun sa'yo eh. O ito yung habang tumatagal at mas madami kang nakukuhang bagong ay tumatakas yung shield na binibigay sa'yo. Pero ngayon, Nibor can make a play over in the mid lane pero mukhang hindi nila itutuloy. Nandyan si Renny J sa likod. Renny J. Hindi pa ata alam ni Light at magkikita na sila. Ayun na nga, may implosion din at libreng hit na naman para kay Demon Kai. Pero after the guard, ay walang sinamaan. Doming! Orange buff lang. Ngayon naman naman sa rin itong si Irad. Mamamatay din si Nibor. Ngayon si Aqua naman na magkikinig sa target na pop na rin yung Pride of Ice. Hindi lang tumama doon yung Spear of Destruction pero pagkakataon sa Team Aurora, nakunin yung Tori dito sa may bandang ibaba. Winning team fight na naman para sa Aurora MLBB at makakakuha pa nga sila ng chip damage doon sa may bandang ibaba. Mukhang yung sunod na big objective ay kontrolado na rin ng Aurora dahil na rin sa waves na na-push nila in the mid lane and the bottom lane. Parang planado ang lahat para sa Aurora at unti-unti na nga naiipit ang mga Raiders. Ang hirap nito, lalo 6 na segundo, mabubuhay na yung unang Lord ng laban na ginagawang Lord din. Yung purple buff dito, sama-sama ang Team Aurora ngayon ng RSG. Sakit na magiging kanyang responde. Sakit ng mga sibat mula dito kay Doming. 1v1, si Kusey at si Doming. Ngayon naman, mapapatay ito sa blade na rin. Oh, Itong wow! Si Irad with a kill. Ito na ata ang pagbawi ng RSG. Unti-unti sila tumutumba pero may bawi din. Apos the guard mula kay Ayun Nibor. na! Pero wala sa timaan habang si Doming. Napakatibay talaga pero not for long dahil makukuha din siya ng mga Raiders habang si Gildark! Ay papasok din. Hindi yan si Gildark pero yan si Demon Kite. Munti kang nakagat ni Demon Kite. Ay! At parang ganun lang, buhay pa rin naman ang jungler ng Aurora. And this just might be a highlight play dahil kailangan alagaan ito ng RSG dahil parehas buhay ang mga Retry Gods. Okay, si Demon Kite, mag-isa lang siya dito. Kasama niya si Yue. Kakayanin ba? Retrihan na lang ito pero isusuko na rin ng Auroras.
And RSG ay makukuha yung unang Lord ng laban na ito. First big objective ay napunta sa RSG na kumpleto man ng Aurora ang last 3 turtles of the game. Nakuha naman ng RSG yung potentially na magbibigay sa kanila ng control over this mid-game dahil kung mapupush nila at least yung mga first 3 turrets natin, especially in the mid lane, napaka-importante niyan para makapag-invade din sila. Dahil for the past 10 minutes of the game, lahat ng invade ay nanggagaling sa Aurora. Laging nagre-respond lang ang RSG. And this time around, pwede nang magbago yun. Ang goal lang dito ng RSG Philippines ay mapatagal itong buhay ng unang Lord ng laban na ito. Kasi nga naman may mga kasamang Mega Minions yan na makakatulong talaga para sa kanila na makapag-push ng mga tore dito. Habang ang Team Aurora ay nagsasama-sama din. Alam din nila yung plano dito ng RSG. So, re-respeto muna sila and si Irad naman ay tumatrabaho, doing link things. Trabaho lang dun sa mga opposite lanes. Kumbaga parang ito yung way din para magkaroon ng karagdagang pera ang isang lingid. Bukod sa nagbibigay ka ng pressure ay nakakaipon pa rin dahil ikaw ang nag-clear. Pero mukhang agaran ding matutunaw ang Lord sa kamay ng Aurora at mid lane naman ang dedepensahan. Okay, tumama yung sibat doon. Hindi tutuloy itong si Domeng. Recalls muna mula dito sa team sa RSG. By the way, ano ba? Available pa yung mga recalls na yan. Bilhin nyo na yan. Pwede nyo pang swertihan ang mga pagkuha nyo sa mga recall. And of course, piliin nyo muna yung paborito nyo team. Hindi lamang yan limitado sa mga MPL Philippines recall. Meron din mga ibang Indo teams na nandoon sa ating recall na siya. Pwede nyong bilhin pati sa mga ibang region. Okay, ngayon, naghahanap na rin ang Team Aurora na magiging kill. Mahaba-haba pa naman, 75 seconds. So sapat na window pa to para sa RSG at Team Aurora. Nakamontrol muna ng wave, kumuha muna ng mga resources. Pero based doon sa ginagawa ngayon na ikot ng Team Aurora, sila pa rin yung humahawak ng posisyon. Tingnan mo naman, nandun lang sila sa may top lane, nag-aantay ng reaction mula sa RSG. Tsaka napakaganda na nilalaro nila yung vision. Hindi masyadong kita kung nasaan si Rene J ngayon. Pero may clue panigurado ang RSG. Dahil nga alam naman nila na hindi masyadong lalayo ang Aurora sa setup nila! Ayun na nga yung implosion, pero nandito na rin ang Team Aurora. Patay kagad si Light. Habang nagamit na rin yung ultimate dito ni Aqua at mamamatay din si Nibor. Mega kill na si Demon kahit habang si Irad din mamamatay. Ngayon si Aqua naman ang magiginig sa target. Habol pa rin itong si Demon Kite. Nag-transform na ng Wolf. Pero re-respeto muna. Kakalma muna dito ang Team Aurora. 25 seconds para doon sa Lord. Pero ang importante ay nakuha nila yung purple buff dito ni Irad. At hindi lamang yung purple buff. Tignan nyo mabuti ang death timer ni Irad. Hindi siya aabot doon sa Lord na paparating na in 10 seconds. At may kapangyarihan ng Aurora na i-burst lamang ito. Pero mukhang hindi nila i-risk dahil napakabilis din lumipad ng isang link. Punta muna tayo sa instant replay hatid ng Infinix. Makikita natin ang Setman in action once again. Tuloy-tuloy din tsaka si Doming naka-free hit. Alam mo naman yung passive nung kanyang mga sibat, yung mga normal hits niya. Kapag nakalinya kayo, yari ka talaga. Pero nayari ka agad yung main setter dito ng RSG. Namatay itong si Light. Delikado ata dito ang team RSG. Pwede naghahanap din ng target Si Nibor na lang yung pwedeng pumasok. Ang tanong, ibibigay na lang ba nila ng libre ang Lord na ito o hahayaan ba nila na pasukin na lang sila sa base? Kung i-give na lang nila ang second Lord of the game. This is a Luminous Lord. Irad in a 1v1. Ay, sakto din yung sibat. Pero makakataka si Irad. Recalls from Domeng. Grabe yung mechanics dito. Oo, talagang yung angulo. May threat May threat na tumama sana yung stun ni Domeng. Kaya naman, napilitang umalis na lang at mag-Tempest of Blade si Irad. But right now, Aurora with a 6k gold lead. May hawak din silang Luminous Lord na kapag lumabas na ngayon dito sa top lane, ay pwede nilang ipadala si Moskov doon sa may bandang likod para naman mag-split push lang. Grabe yung map pressure na meron dito ang Aurora ngayon. Nakabuti na banggit mo yan at kailangan mahanapan ng solusyon dito ng RSG Philippines. Normally, kapag meron ka talagang Moskov, ganyan yung ginagawa. Nasa opposite lane yung Moskov. Kasi nga naman, napakadali lang para sa kanya na sumama. Pagka tumama, yung kanyang Spear of Destruction. Oo, yun nga lang, kailangan patamain yung Spear of Destruction. Yue may hawak na Frigid Glacier. Napaka-importante nito para sa Aurora. Para pagpasok niya ay pwedeng makahuli ng marami! Ayun na nga yung huli, pero Purify nagamit din. Domeng, nakapagpatumba na rin ang Torre dito at si Nibor. Ang unang tutumba, nandun yung Spear of Destruction pero hindi tumama. Frigid Glacier naman from a Team Aurora at yung Lord ay buhay pa rin. Wow, free hit na! Sa may middle lane, Charette. And buhay pa rin ang RSG Philippines pero meron pang Siege Minion. At dito pa yung next wave. Round 2 daw. Si Kusay dito ay mamamatay nga ba? Nakasipa pa. Pero hindi sapat dahil ang kupunan ng Aurora makakuha ng game number 1.
Aurora MLBB showing what it takes to take game number 1. Napakaganda ng mga plays na pinakita nila. Ang linis. Kumbaga parang pag nakita mo yung lineup